Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko munang batiin ng isang mapagpalang araw ang lahat ng nakikinig ng channel na ang Sundo Horror Stories at lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Isa po ako sa mga hindi naniniwala sa mga sabi-sabing may aswang sa lugar namin. Dahil sa alam kong panakot lang iyon ng mga matatanda noon sa mga batang ayaw matulog sa tanghali. Subalit, hindi ko po lubos akalain na isang pangyayari ang magaganap na siyang nagpabago sa aking paniniwala tungkol sa mga aswang. Dahil sa ako mismo ay ang nakaranas at kamuntikan ko pa iyong ikapahamak. Siya nga po pala, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Regina. 53 anyos na sa kasalukuyang taon. At nakatira po ako dito sa Abuyog, Leyte. Subalit ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay hindi po sa Leyte naganap, kung hindi sa isa sa mga baryo ng Cotabato. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito taong 1985 sa baryo ng Cotabato na hindi ko na lang po babanggitin kung anong baryo iyon. Bali, kaunting paliwanag ko lang po sa bahay na tinitirhan namin noong nasa Cotabato pa lang po kami nakatira ng aking mga magulang. Ang bahay po namin ay nasa dulo na ng baryo. Medyo liblib na po ito at may kalayuan na rin sa mga kapitbahay. Dahil sa ang baryong iyon ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan. Dahil sa liblib pa nga iyon at pawang mga nagtataasang talahib at mga kawayanan ang nasa gilid ng daanan. Malapit na po kami sa may palayan at sa di kalayuan ay may maliit kaming hardin na palaging inaasikaso ng aking ina tuwing wala itong ginagawa. Ayon kasi sa aking ina noon ay ito lamang ang kanyang libangan kapag nabuburyong siya sa loob ng bahay. Isang hapon, habang nagsasaing ako ng panghapunan, ay may nasipat ako sa bintanang isang matandang lalaki na masamang nakatingin sa bahay namin. Kung kaya lumabas na ako ng bahay at nilapitan ang matanda. Ano ho ang kailangan nyo, Manong? Kanina ko pa kayo kasi nakikitang nakatingin sa bahay namin eh. Tanong ko sa matanda. Medyo nagulat pa nga ako at napaatras nang biglang tumingin sa akin ng diretso ang matandang lalaki, Kuya Barry. Sa kadahilanang may hiwa ito sa gilid ng pisngi at sa tingin ko ay hindi naman iyon pulubi. Kahit na may hawak itong sakong nakasukbit ay hindi ko masasabing pulubi talaga ito. Dahil sa maayos naman ang pananamit nito at hindi naman madungis ang kaanyuan. Subalit, hindi ko mawari dahil may naaamoy talaga akong kakaibang amoy. Kung kaya, sandali pa akong nagtaka kung saan nanggaling iyon. Inamoy-amoy ko pa ang sarili ko. Ang buong akala ko kasi ay ako na ang nangangamoy. Ngunit sa puntong iyon, Kuya Barry, ay nakasisiguro akong hindi ako ang nangangamoy kung hindi nanggagaling iyon sa matandang lalaki. Manong, ano ho ba talaga ang kailangan nyo? Tanong ko ulit dito dahil sa hindi na ako mapalagay ng mga sandaling iyon. Dahil sa sobrang baho ang amoy na umaalingasaw mula sa matanda. Gayong napakalinis naman ng kasuotan nito. Gusto mo bang bumili ng karne ng tao, iha? Nagbebenta ako ng per kilo.
Humahagik-hik na wika ng matanda sa akin at sandaling ibinaba nito ang sakong nakasukbit sa balikat at may kinuhang bayong sa loob ng sako. Noong sipatin ko naman ang bayong ay napansin kong nanlilimahid iyon ng dugo at may tumatagas pa na kulay pulang likido. Ano kanyo, Manong? Hindi po ba kayo nagbibiro, Manong? Ano ho ba talagang kailangan nyo? Kinakabahan kong tanong. Sunod-sunod namang umiling ang matanda at agaran ng ibinalik ang bayong sa sako. Pagkatapos ay nakangising itinuro ang hintuturo nito sa aking ina. Kaya naman, tinanong ko na naman ang matanda kung may kailangan ba siya sa aking ina. Wala naman, iha. Inaamoy ko lang ang iyong ina. Mabango kasi ito. Kahit nasa malayo ako sa inyong ina ay naaamoy ko siya. Humahagik-hik na wika ng matanda. Tandang-tanda ko pa ng hapong iyon dahil medyo kinalabutan ako sa matandang lalaki at hindi inaalis ang titig nito sa aking ina. Kaya sinabi ko sa matanda na kung wala siyang kailangan ay umalis na siya sa harapan ng bahay namin. Ngumingisi naman ito sa akin at dahan-dahan nang naglakad papalayo sa bahay namin. Kung kaya pagkaalis ng matanda ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay at sinabi ko sa aking ina na kasalukuyang nalalapit na ang kapanganakan nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ang tungkol doon sa matandang lalaking nagbebenta raw ng tao per kilo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay wala pa sa isipan ko ang kababalaghan tungkol sa aswang. At ni wala nga sa hinuha ko ang nilalang. Kung kaya't nagulat ako nang bigla akong hawakan ng aking ina at nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong sa akin kung nasaan na ang matandang sinasabi ko. Kaya sinabi ko naman na wala na iyong matanda at umalis na. Naku, magsarado ka ng bintana at mga pintuan. Magmadali ka. Utos ng aking ina sa akin at agad na kumuha ito ng asin. Pagkatapos ay isinaboy niya iyon sa buong kabahayan. Maging ang bintana ay nilagyan niya rin ng asin. Kung kaya nagtataka talaga ako, Kuya Bari, kung para saan iyong nilagay niya at bakit siya nagsasayang ng asin. Hindi mo ba alam na yung matandang sinasabi mo ay isang aswang? Iyon yung napapabalitang aswang dito sa baryo natin. Kaya bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Wika ng aking ina at pagkatapos ay agaran na itong nagpalit ng damit na kulay itim. Diyos ko, ano na ang gagawin natin kung sakaling bumalik yun sa bahay? Hindi pa naman uuwi ngayon ang ama mo. Anya pa nang makalabas ng kwarto nila. Noong unay iniisip kong sumobra lang sa pagka-OA ang aking ina. Dahil wala naman talagang aswang at hindi iyon totoo. Kung bakit kaya tila natataranta ito nang marinig ang sinabi ko sa kanya tungkol sa matanda. Kinagabihan, biglang napahiyaw ang aking ina ng mga sandaling iyon dahil sa biglang sumakit daw ang kanyang tiyan at naninigas ito. Kung kaya't agarang kong inabot sa kanya ang langis na gawa sa niyog na walang mata at ipinahid naman niya iyon sa kanyang tiyan.
Nay, ayos ka lang ba? Pag-aalala kong tanong sa kanya. Maluha-luha namang tumango ang aking ina sa akin dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan at agad nang umayos sa pagkakahiga. Bakit kaya sumasakit ang tiyan mo, inay? Pag-aalalang sambit ko sa kanya at hindi ako umalis sa tabi ng aking ina. Inutusan niya akong magdingas ng goma na itinabi niya sa gilid ng kusina dahil baka inaaswang na umano kami nang hindi namin namamalayan. Agad naman akong sumunod sa utos niya at nagdingas na nga ako ng goma sa may kusina ng aming bahay. Habang nagdidingas ako ay sumagi sa aking isipan ang matandang lalaki na nakatanaw sa bahay namin. Kaya inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid sa labas ng aming bahay. Baka kasi bumalik ang matanda at iyon ang naging dahilan kung bakit sumakit ang tiyan ng aking ina. Nang hindi ko makita ang matanda ay hindi ko na lang pinansin pa at ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa kong pagdidingas. Hanggang sa maya-maya pa ay may pusa akong nakita sa harapan ng bahay at nakatanaw iyon sa bahay namin. Masasabi kong kakaiba ang mga mata ng pusang iyon, Kuya Bari. Dahil sa tingin ko po ay parang iyong nagbabagat, matalim at nakakatakot kung tumitig sa gawi ko. Kaya kumuha ako ng kahoy na may apoy at inilusot ko iyon sa may kawayan at ibinato sa pusa. Subalit hindi man lang natinag ang pusa. Sa halip ay mas lalo pa iyong nagalit at dahan-dahang lumapit sa may pintuan namin. Kaya patakbo na akong pumunta sa kwarto ng aking ina habang naririnig ko ang mahihinang huni ng wakwak. Kaya naman kinilabutan na ako at mangyak-ngyak na. Maging ang aking ina ay natatakot na rin ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa labas ng bahay at mga yabag na nagtatakbuhan papalapit sa may pintuan. Kaya agara na akong sumilip sa may siwang ng kawayan sa gilid ng bintana. At doon nga'y nakita ko ang aking amang may hawak na itak at kaagad na tinaga ang pusang malaki. Nagulat pa nga ako nang tinignan ko ulit ang pusa. Dahil sa pangalawang pagkakataong tiningnan ko iyon ay sobrang nakakakilabot na ang pagmumukha nito. Dahil sa para na itong asong na may malaking bungangang nakawakwak at ang mga ngipin nitong napakatalas ay nakausli na sa bunganga niya, habang ang mga mata naman nitong namimilog na kulay pulang nagbabaga. Akmang tatagain na sana ng aking ama ang nilalang, ngunit mabilis iyong nakatakas. Kaya hahabulin pa sana iyon ng kuya ko, subalit pinigilan na siya ng aking ama at sinabing hayaan na lang umano ang aswang na iyon. Dahil hindi naman magtatagal ang buhay noon. Dahil sa itinarak ng aking ama ang itak niya sa lupa noong mataga niya ang aswang. Kaya paniguradong hindi na gagaling pa ang sugat ng aswang hanggang sa ikamatay niya iyon. Makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan naming may namatay na matandang nagbebenta ng karne sa kabilang baryo. At magmula po noon, Kuya Bari, ay naniniwala na po ako talaga sa mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari.
Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa aking email. Gumagalang, Regina. Bago ko po umpisahan ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiyuhin tungkol sa isang aswang na ayon sa kanya'y magpasa hanggang ngayon ay tumatatak pa rin umano sa kanyang isipan at hinding-hindi na raw niya ito malilimutan pa ang pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Siya nga po pala, Kuya Bari. Itago niyo na lang po sa pangalang Topi ang aking tiyuhin. 51 anyos sa kasalukuyan at nakatira dito sa Bulacan. Ako naman po ay tawagin niyo na lamang sa pangalang Lorraine. Bali, magkapit-bahay lang po kami ng aking tiyuhin at paminsan-minsan ay pumupunta po ako sa kanila. Kung kaya'y minsan niya na rin naikwento sa amin ang kanyang karanasan ng aking ama tungkol sa isang aswang. Nangyari po ang kanyang karanasang ito dekada 80 pa at tubong Mindanao po ang aking ama't si Tio Topi. At anya pa ay nakatira sila sa isang liblib na baryong malayo sa Kabihasnan at napalilibutan umano ang kanilang bahay ng naglalakihang punot, mga talahiban at sagingan. Isang araw, habang nagpuputol umano si Tio Topi ng kahoy, ay nakita niya ang kababaryo nilang si Mang Elmer na lumapit sa kanyang ama't narinig niyang nag-uusap ang mga itong mag-iinuman mamayang hapon. Kung kaya agaran silang natuwa ng aking ama ng mga sandaling iyon. Sa kadahilanang uutusan na naman silang dalawa na magkatay ng magiging pulutan ng mga ito. At kapag nagkaganoon ay paniguradong magiging masarap na naman ang kanilang uulamin. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, nakakatikim lang sila ng masarap na ulam kapag nakikipag-inuman ang kanilang ama sa matalik nitong kaibigang si Mang Elmer. Nagdadala kasi ng kakataying manok si Mang Elmer at iyon ang laging nagiging pulutan. At kapag nagkaganoon ay sila ang magkakatay at ang kanilang ina naman ang gagawa ng pulutan. Kalahati ng karni ng manok ay uulamin nila at nilalagyan na lang ng papaya ng kanilang ina upang mas lalong dumami pa nang sa ganoon ay magkasya sa kanilang mag-anak. Noong sumapit na ang dapit hapon, ay nakita ni Tio Topi ang mga kaibigan ng kanilang ama na naglalakad na papunta sa kanilang bahay. May mga bitbit ang mga itong alak at si Mang Elmer naman ay may dalang manok na inahin. Lahat ng mga kaibigan ng kanilang ama ay kilala ni Tio. Subalit sa pagkakataong iyon ay may isang kasamahan si Mang Elmer na hindi namukhaan ni Tio. Dahil ayon sa kanya ay bagong mukha lamang iyon sa kanilang baryo. Nang makalapit naman ang mga ito, ay agaran ng pinapasok ng kanilang ama at si Tio naman ay inutusang katayin ang manok na dala ni Mang Elmer. Akmang kukunin na sana ni Tio ang manok
nang bigla na lamang itong kinuha ng lalaking nagpakilalang kamag-anak ni Mang Elmer at nagwikang siya na umano ang magkakatay ng manok. Dahil gagawing umano niyang karning kinilaw iyon. Matapos ngang kunin sa kanya ang manok ay kaagad nang inasikaso iyon ng lalaki. Kaya naman matamang nanonood lamang ang aking tiyuhin dito. Ilang sandali pa ay inumpisahan ng katayin ng lalaki ang manok, kung kaya sandaling umalis ang aking tiyuhin. Inutusan kasi siya ng kanyang ama na kumuha ng pangsahog para sa gagawing kinilaw sa karning gagawin ng lalaki. Maya-maya pa'y kaagad namang nakabalik na si Tio Topi at akmang ibibigay na niya sana ang pangsahog. Ngunit bigla na lang siyang nagulat nang makita niyang ang lalaking habang nagkakatay ng manok ay may mangilang-ilang karning hilaw itong kinakain at may dugo-dugo pa ito. Sa kadahilanang hindi pa nito nahuhugasan ang kinatay nitong manok, kung kaya nangilabot ang aking tiyuhin at nakaramdam siya ng takot sa katawan. Lalo na nang makita niyang nanlilimahid sa dugo ang mukha ng lalaki. Hindi kasi pansinin ang kinapupwestuhan nito kung saan ito nagkatay, dahil sa medyo madilim na ang parting iyon ng kanilang kusina. Hanggang maya-maya ay mas lalo siyang nangilabot nang biglang bumaling ng tingin sa kanya ang lalaki at akmang lalapit na iyon sa kanya. Kung kaya napasigaw si Tio Topi ng malakas na naging sanhi ng pagkabulabog ng mga tao sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kung kaya nagtakbuhan papalapit sa kinaroroonan niya ang mga kainuman ng kanyang ama. Ngunit bago pa nakalapit ang mga ito, ay mabilis namang tumakbo palabas ng kusina ang lalaki. Uy, ano yun? Gulat na tanong ng kaibigan ng kanilang ama. Tatay, aswang iyong kamag-anak ni Mang Elmer. Bulalas ni Tio. Akara namang namutla si Mang Elmer dahil maging siya umano ay hindi niya alam na aswang ang kanyang kamag-anak. Patakbo namang lumabas ng bahay ang kanilang ama't maging si Tio at ang aking ama ay sumunod na rin dito. At kaagad na hinanap ang lalaki sa likuran ng kanilang bahay. Hindi pa nakakalayo yun, hanapin nyo. Utos ni Mang Elmer at galit na galit itong hinalughog ang talahiban sa likuran ng bahay nila Tio kung saan tumakbo ang aswang. Sa kadahilanang maging siya ay niloko umano ng kanyang kamag-anak. Maya-maya pa, nagulat na lang sila nang biglang nakarinig sila ng huni ng wakwak. Noong una ay hindi pinansin ni Tio ang kanyang naririnig at inakalang ibon lang iyon umano. Hanggang sa pahina na ng pahina ang tunog ng wakwak na animoy papunta na sa direksyon nila. Kuya, ang lapit naman ng ibon na iyon at ang lakas ng tunog. Tingin mo, anong klaseng ibon yun? Tanong ni Tio sa aking ama. Topper, hindi ibon yun. Aswang iyon. Tugon ng aking ama.
Natatakot man umano si Tiyo ay nanahimik na lamang raw siya at nagmadali ng maglakad upang makalapit sila sa kanilang amang tumulong sa paghahanap ng aswang. Anya pa, nag-umpisa na raw siyang makaramdam ng takot noon sa kadahilan ng habang pabilis kasi ng pabilis ang lakad nila ay pahina ng pahina naman ang huni ng wakwak na para bang bumubulong na lang iyon sa kanilang tenga. Tay, sandali po, hintayin niyo po kami. Wika ni Tiyo at kaagad na humabol sa kanilang ama. Noong tumakbo na umano si Tiyo Topi ay hindi sinasadyang napatingin siya sa likurang bahagi sa may talahiban. Nang bigla niyang makita ang isang lalaking namumula ang mga matang nagbabaga at sa tingin niya'y wala umano iyong saplot sa katawan ng kahit ano. Habang kumikintab naman ang balat nito na akala mo'y naliligo sa grasa o kaya'y langis. At nagulat din ang aking ama nang biglang tumakbo ang lalaking nakahubad papunta sa direksyon nila. Tay, aswang! May aswang itay! Sigaw ni Tiyo at agad naman raw tumingin sa kanila ang kanilang ama't tumakbo palapit. Nang makita ang aswang na papalapit na sa kanila, anya pa, nalanghap niya mula sa hangin ang napakabahong amoy na sa tingin niya ay galing iyon sa lalaki. At mas lalo pa siyang kinabahan ng sobra ng mga oras na iyon dahil sa bigla raw yumuko ang lalaki sa pagtakbo at para ba itong pusa kung tumakbo. Hindi nga siya nagkamali ng mga sandaling iyon sa nakita niya dahil sa isang iglap lang ay naging isang malaking pusa ang lalaki habang papalapit ito sa kanila. Nakahanda naman ang mga kainuman ng kanyang ama at may bitbit pa ang mga itong pamalo. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang sinunggaban ng aswang si Mang Elmer dahil ito ang unang naabot ng aswang. Kung kaya mabilis na nagpangbuno ang dalawa at nagpagulong-gulong ang mga ito sa lupa. Agara namang sumaklolo ang iba pang mga kasamahan at pinagpapalo ang aswang. Subalit ayon kay Tiyo ay sadyang talagang napakalakas ng aswang dahil kahit anong gawing paghampas ng kahoy ay walang epekto iyon sa kanya. Animal kang aswang ka, napakalakas mo, galit na wika ng kanilang ama. Mabuti na lamang at nakawala si Mang Elmer doon sa pagkakahawak sa kanya ng aswang. Kaya naman agad na pinagbabato nila ang aswang. Maging si Tiyo at ang aking ama na pawang mga binatilyo pa lang ng mga sandaling iyon ay nakisali na rin sa sagupaan ng aswang. Mailigtas lamang nila si Mang Elmer sa kamay ng nilalang. Anya pa, kitang-kita niyang pulang-pula ang mga mata ng nilalang na tila ba nagbabagang apoy at naglalabasan ang mahahaba at matutulis nitong mga ngipin. Tuloy-tuloy rin sa pagtulo ang walang patid na malalapot nitong laway. Hanggang sa maya-maya pa'y nagulat na lamang sila nang biglang tumakbo ito papalayo sa kanila. Habang patuloy na umaangil ito sa parang nasasaktan ito. Langya ka, pinagod mo lang kami, animal ka. Galit na wika pa ng kanilang ama sa nilalang. Noong tuluyan ng mawala sa kanilang paningin ito, ay saka pa lamang sila bumalik sa bahay upang
gamutin si Mang Elmer dahil sa tinamo nitong mga sugat sa buong katawan nang dumugin ito ng aswang. Habang ginagamot si Mang Elmer ay nagwika ito ng marahil ay nayanggaw umano ang kanyang kamag-anak sa Samar dahil bago ito pumunta sa kanila ay ilang buwang itong nasa Samar at nagtatrabaho doon. Siguro po ay doon niya nakuha ang pagiging aswang. Hindi siguro napigilan nito ang pagkatakam nang makakita ito ng hilaw na karne. Kung kaya, kinain nito ang dapat na pupulutanin nilang karneng kinilaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Lorraine. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po pala si Faye. Nakatira dito sa Cagayan de Oro at ang edad ko po ngayon ay 25 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama na si Carlito noong minsang nakaranas siya ng pangyayari tungkol sa aswang. Naganap po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, dekada 80 at itong mga panahong ito ay kasalukuyang bagong kasal pa lamang ang aking ama at ang aking ina. Ayon po sa kanya, hindi pa niya alam na buntis pala ang aking ina noong mga panahong iyon. Maging ang aking ina rin ay nawaglit sa kanyang isipan na 3 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. Kaya pala umanong palagi na lang mainitin ang ulo ng aking ina at palagi itong nagpapabili ng kalamansi sa aking ama at binabalatan lang iyon ng aking ina tapos ay isasawsaw sa asin pagkatapos ay kakainin. Hindi ka ba naaasiman dyan sa kinakain mong kalamansi, Sol? Para kasing ako ang nangangasim sa ginagawa mo eh. Tanong ng aking ama sa aking ina na si Marisol. Naku, hindi. Masarap nga eh. Ewan ko ba, bakit palagi kong hinahanap-hanap ang kalamansi at gusto kong palaging nagngangata itong bibig ko ng kalamansi. Wika ng aking ina. Naku, hindi kaya buntis ka, iha? Tanong ni Lola Emiliana sa aking ina. Napatitig umano ang aking ama sa aking ina at napatulala at nagwika ng, naku, oo nga no, baka nga buntis ka nga, kaya inahanap-hanap mo ang maasim. Bulalas ng aking ama at halata sa kanyang mukha ang sayang nararamdaman. Sandaling nag-isip ang aking ina at doon niya napagtantong ilang buwan na nga pala siyang hindi dinadatnan. Dahil sa narinig ng aking ama, Kuya Bari, ay mas lalo pa itong natuwa. Dahil sa wakas ay nagbuntis rin ang aking ina. Magmula nga noon ay palagi nang tinatanong ng aking ama kung ano ang gustong pasalubong ng aking ina tuwing dadaan siya sa palengke pagkalabas niya sa pinapasukan niyang trabaho. Ang palagi namang hinihingi sa kanya ng aking ina ay karning baboy dahil gustong-gusto ng aking ina na magluto ng pritong karni ng baboy. Kaya naman, tuwing umuuwi siya galing sa trabaho, ay iyon ang palagi niyang pasalubong. Sapagkat iyon umano ang pinaglihi ng aking ina ng mga panahong iyon. Isang hapon, pagkalabas niya galing sa trabaho ay wala na siyang naabutang karne ng baboy. Kung kaya naglibot-libot pa ang aking ama
sa ibang palengke para maghanap ng karne ng baboy. Subalit wala talaga siyang mahagilap o makita. Kung kaya lulugo-lugo siyang umuwi ng bahay sapagkat kalamansi lang ang kanyang nabili at hindi niya nabilhan ng paboritong ulam ang aking ina. Palagi niya kasing binibilhan ito kahit pa kalakalahating kilo lang ng karne ng baboy para may uulamin ito. Subalit wala talaga siyang mahagilap. Ayos lang naman sa aking ina at anya pa sa aking ama ay kung wala raw itong mapagbilhan ng karning baboy ay ayos lang. Talaga bang ayos lang sa iyo, Sol, na hindi ko nabili ang gusto mong uulamin? Pag-aalalang tanong ng aking ama. Dahil sa iyon nga ang ipinaglilihi ng aking ina at marami na siyang naririnig na kapag daw hindi nakuha ng nagbubuntis ang pagkaing ipinaglilihi nito, ay malalaglag umano ang ipinagbubuntis nito. Kung kaya ganoon na lang ang pag-aalala ng aking ama dahil sa iyon ang magiging panganay nilang anak. Oo nga, ayos lang naman sa akin eh. Wala naman tayong magagawa kung wala ka talagang mapagbilhan eh. Tugon ng aking ina. Hayaan mo't mag-aabang ako sa labas ng bahay. Baka may naglalako ng karni. Wika ng aking ama. Dahil hindi talaga siya mapalagay hanggat hindi niya mabili ang pagkaing ipinaglilihi ng aking ina. Kaya naman habang nagkakape siya kinahapunan ay nag-abang siya sa labas ng bahay at nagbabaka sakaling may dadaan sa kanilang nagtitinda ng karni. At makalipas nga ang ilang sandali ay may narinig na ang aking amang naglalako ng karni. Kaya agarang siyang natuwa at mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo at tinungo na ang nagtitinda ng karni. Tatang, anong karni po ang tinitinda niyo? Pasigaw na tanong ng aking ama sa tindero. Karibang aking nilalako. Karning baboy iho. Bibili ka ba? Tanong naman ng matanda. Ay salamat naman at may mabibilhan na ako ng karne ng baboy. Pabili nga po ako, tatang. Masayang wika ng aking ama. Pinagbigyan naman siya ng matanda kung kaya masayang-masaya siyang bumalik sa bahay at sinabi sa aking ina na nabili niya ang paborito nitong pagkain. Naku, ikaw talaga no, nag-abala ka pa. Wika ng aking ina. Ay naku, ayos lang yun. Para naman ito sa baby natin eh. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng aking ama noong hapon na iyon dahil sa nabili niya ang gusto ng aking ina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaagad namang nilinisan ni Lola Emiliana ang karne at prinito iyon. Pagkatapos ay naghiwa ng kalamansi ang aking ina para sa karne ng baboy na piniprito ni Lola Emy. Matapos yun ay masayang-masaya naman ang aking ina at natatakam na siyang tikman ang niluluto ni Lola. Mamaya ka na kumain, anak. Tatapusin ko lang itong niluluto ko. Wika ni Lola Emy. Oo nga, Sol. Mamaya mo na tikman yan para sabay-sabay na tayong kumain. Anya ng aking ama at kumuha siya ng kutsilyo para hiwain ang prinitong karni ni Lola nang sa ganoon ay maihain na sa lamesa.
habang ang aking ina naman ay naghanda ng kanin at mga plato sa lamesa. Makalipas ang ilang sandali ay natapos nang magluto si Lola, kung kaya agad na silang kumain. Anya pa, unang dinampot ng aking ina ay ang karning baboy na prinito ni Lola Emmy at pagkatapos ay isinawsaw sa sukang may kalamansi. Unang sausaw pa lamang ng aking ina sa karning baboy ay nakaamoy na umano ito ng mabaho na. Animoy napapanis ng pagkain. Kung kaya ay inamoy-amoy pa iyon ng aking ama sa kadahilanang maging siya ay nakakaamoy na rin ng kakaibang mabaho. Anong amoy ito? Ang baho naman. Naku, sira yata tong karning nabili mo, Carlito. Reklamo ng aking ina at agad nang inilapag sa plato ang kapirasong karni. Oo nga, ano ba naman yan? Grabe naman yung matandang yun. Pati lumang karni ibinebenta pa. Reklamo ng aking ama at agad na kinuha ang iba pang karni sa plato ng aking ina. Hanggang sa hindi inaasahang ay biglang nasagi ng aking ama ang sawsawang sukang may kalamansi. Kung kaya natapon ito sa plato na may lamang pritong karni ng baboy. At walang ano-ano ay biglang umalingasaw na ng napakabaho ang karning natapunan. Kung kaya ay agaran ng napatakbo sa kusina ang aking ina at doon ay sumuka siya ng sumuka. Samantalang ang aking ama at si Lola Emmy naman ay natulala sa kanilang kinauupuan. Sa kadahilanang kitang-kita nila ang karning prinito ni Lola ay biglang naging daliri ng tao at may mangilang-ilang naging tenga ng tao. Masasabi iyon ng aking ama na tenga ng tao yun, Kuya Bari, sapagkat nakikita niya ang butas ng tenga na sinasabitan ng hikaw. Kung kaya talagang kumpirmado siyang tenga iyon ng tao. Napasigaw naman ang aking ina nang masaksihan niya iyon at hindi na napigilang magsuka ulit. Mabuti na lang at agaran ng tumayo si Lola at inaalo ang aking ina. Dahil baka may mangyari sa kanyang masama at agad na inutusan ng aking ama na iligpit na ang hapagkainan at lahat ng karne ay itapon na iyon o kaya'y ilibing o ilagay sa ilalim ng lupa doon sa likod bahay. Agad namang sumunod ang aking ama at agarang nilinis ang hapagkainan. Galit na galit ito. Pagkatapos ay ibinalot niya ang mga karni ng tao at nagtungo sa likuran ng kanilang bahay. Bitbit ang lampara ay nagbungkal ang aking ama ng lupa upang doon ilibing ang karni. Habang nagbubungkal umano siya, ay may naulinigan siyang gumagalaw sa di kalayuan at tila ba nagkubli iyon sa may talahiban sa likuran ng kanilang bahay. Kaya pumulot siya ng bato at agad niyang ibinato iyon kung saan niya nararamdaman ang gumagalaw na hindi niya mawari kung hayop ba yun o tao. Lumabas ka dyan! Magpakita kang animal ka! Galit na wika ng aking ama. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng pag-angil ng aso at sumisinghap-singhap iyon. Kaya nakaramdam siya ng kaba at minadali niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Noong natapos na siya, ay akmang babalik na sana siya sa bungad ng bahay
nang bigla niyang napansin ang isang malaking asong kulay itim na nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya. Hoy! Kung anong klaseng hayop ka man, layuan mo ang pamilya ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko sa iyong dudurugin kita ng pinong-pino. Galit na wika ng aking ama at mabilis nang pumulot ng bato. Pagkatapos ay malakas na inihagis iyon sa nilalang na pakiramdam ng aking ama ay isang aswang umano iyon na nag-anyong aso lamang. Akmang papalapit na sana iyon sa aking ama nang biglang kumaripas na siya ng takbo papasok sa loob ng bahay at agaran ng sinarado ang lahat ng buong kabahayan. Nang sa ganoon ay hindi iyon makapasok sa loob ng bahay. Nakarinig na rin siya ng huni ng wakwak na nagpapaikot-ikot sa bubong at sa buong paligid. Subalit, binaliwala lang iyon ng aking ama at sinabi ni Lola na hayaan na yung aswang. Dahil mananawa rin iyon at hindi ito makakapasok sa kanilang bahay. Sa dahilan na nilagyan pala ng pangontra ni Lola laban sa aswang ang buong kabahayan. Takot na takot ang aking ina noong mga oras na iyon. Ngunit siya ay pilit na kinakalma ng aking Lola Emmy. Maging ang aking ama ay inalalayan siya. Lumipas nga ang ilang oras ay nawala na lang bigla ang aswang at hindi na muling bumalik pa. Magmula noon, Kuya Bari, ay naging aral ito sa aking ama na hindi pala dapat pagkatiwalaan ang lahat ng tindero. At ayon pa sa aking Lola Emmy, ay mas mabuti daw na bumili ng karni doon sa mga kakilala lamang. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi po talaga malilimutan ng aking ina na minsang tinambangan siya ng isang aswang na tindero ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Gumagalang, Faye. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.